Nakita ninyo si Alan Peter Cayetano, hindi imbitado. Kawawang Cayetano. General Jose Melencio Naltates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow Diba? workers, Naka-recover na yung ating Pangulo. Puging-pugi na at mataba na. ladies and gentlemen, Nakamaleta na. magandang araw po sa inyo. Napakalinaw. Anong intensyon ninyo? Bakit kayo nagre-research dyan? Hindi ninyo lugar para mag-research? Mag-research kayo sa pamamahay ninyo? Yan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga Taymanwa, mga tugang, mga manay, kumusta tabi ka mo? Si Dante Maravillas. Independence Day, ika-128th anniversary ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Nakita ninyo si Alan Peter Cayetano, hindi imbitado. Kawawang Cayetano, walang kumikilala sa kanya. Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang inimbita si Sherwin. Si Sherwin Gatchalian. Wala talaga niya. Pati yung bangko, nirecognize po sa pasweldo. Ang nakapirma sa sweldo ng mga empleyado ng Senado, si Sherwin Gatchalian. Yun ang kinikilala ng bangko. Pati yung sweldo niya, ang nakapirma si Sherwin Gatchalian. Paano yan? Kung kumikilala lang mga kababayan kay Alan Peter Cayetano, yung mga DDS, si Harry Roque, si Sasot, si Sara, wala man kumikilala sa kanya. Hindi na nagpakita mga kababayan si Joel Villanueva ng GIL. Ano Mr. Maravillas yung meaning ng GIL? Joel is lost church. Ayan meaning ba ng GIL? Joel is lost. Hindi na nagpapakita. At inamin mga kababayan ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, kaya pala hindi sila nagsesyon. Feel na ni. Kaya hindi nag-attend ng sesyon 2 beses, di ba? Alam ni Cayetano, matatanggal siya kasi huhudasin na siya ng ng tracing hudas. Ilan sa mga tracing hudas? May mga loya pa rin. Yung nakita ninyo doon, mga kababayan, sa investigation ng Bogos, sila na lang. 6 na lang sila. Malamang sa malamang, ang isa pa doon ay hindi man kasama yata. Tama, hindi kasama si Camille. Nandun si Robin Padilla, si Marcoleta, si Amy Marcos, magkapatid na Cayetano. 5 lang yata. Tama? Yung sa investigation ng Bogos Committee, sila na lang. Wala doon yung magkapatid na Villar. Kasi yung isa sabit, yung isa safe na. Yung sinabit si 6 pala sila, si Loren. Tama, 6 sila o 6 na lang. But anyway, ito, ibigay ko muna sa inyo yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kani-kanila na lang ito. Diplomatic Corps, Dali lang po House Speaker Faustino D., Ah. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, Si Sherwin nandito. of the Diplomatic Corps, Si Isko. Si Speaker. Wala si Ala, di imbitado. Diplomatic Corps, and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies Kawawa of the man. Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet,
Manila City, Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Naltates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow Diba? workers, Naka-recover na yung ating Pangulo. Puging-pugi na at mataba na. ladies and gentlemen, Nakamaleta na. isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabi ng mga DDS, nakamaleta kaya tumaba. Oh. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Malamang EI lang ito, sabi ng mga DDS. Sa taong naging kolonya ang ating bansa sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan. Dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pindig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawin ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin
at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarilan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. BBM! BBM! Di ba? Mga kababayan, iyakan na naman yung mga DDS. Bilang pagbubungay sa Ang daming tao po. Grabe. paglilingkod ng ating sandatahang lakas Yan, at iba't ibang hanay ng pamahalaan, ating tunghayan ang military parade and marching contingents kasama Grabe. ang parade of assets. Isang makabayang pagtatanghal ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang Ano na? Mga DDS, asa na si Sara? Asan si Alan Peter Cayetano? Yung ating Pangulo hindi tumitigil. Sige lang po ang ikot niya kung saan-saan. Galing pa lang yon doon sa Mindanao. At namigay ng ayuda. Pati si Win Gatchalian with the senators, the majority senators. O ang tanong natin, asa na yung mga minority senators? Nanawagan si Amy Marcos ng pagkakaisa. Parang si Sara. Anong pagkakaisang panawagan ninyo? Na kayo yung hindi nakikipagkaisa? Para daw lang sa Mindanao, tumulong muna. Asan kayo, yung mga minority senators? Yung majority senators, galing na doon with Faustino D., Speaker of the House, namigay ng tulong. Galing kahapon, no? Ayan, no? Partner, Partner. looking forward to working with you. Sama ko si May nakita ka dyan na mga minority senators? Wala. galing din ako sa House for 2 terms at ito, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa sala. Ito tayo, Sona. Thank you. Magkita daw sa SONA. Sila yung magkikita sa SONA. At malamang nasa likod ng ating Pangulong Bongbong, si Win Gatchalian, hindi si Alan Peter Cayetano. Di ba? Para mag-preside. Para sa Senate, ang magpipreside si Win Gatchalian. On the part of the House, si Boji D. Magkita nga niya tayo sa SONA. Sigurado, si Alan Peter Cayetano, malamang hindi na pumunta. Kasi di ba, dapat yung Senate President, siya yung nasa likod ng Pangulo. Kasi mag-open ng sesyon on the part of the Senate and on the part of the House of Representatives, yung Speaker. Sila yung nasa likod ng Pangulo para sa SONA. Malamang wala doon si Alan Peter Cayetano. Sa FB Live na lang siya.
Kaya si Amy Marcos, magkaisa daw tumulong. Tumulong na kayo. Nauna na 2.5 million from the salaries of the majority senators. Ngayon, mga kababayan, so yan ang mga developments ngayon. Ito, gusto kong i-share itong balita kasi yung Senado ayaw tantanan po. Hinak yung website ng Senado, yan o. Ang lahat ng ito na mga ginagawa against the Senate, parte ito ng coordinated effort na guluhin yung Senado para hindi matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Pero hindi po nagpapasindak yung Senado. Sabi na kinikilalang Senate President, Acting Senate President, Senator Sherwin Gatchalian, this cannot be treated as an isolated incident. Yan. Ang pag-atake sa aming mga sistema, gaya ng iba pang banta na kinakaharap natin ngayon ay krimen at lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. Hindi kami hihinto sa aming trabaho, sabi po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Acting Senate President Sherwin Gatchalian strongly condemned the cyber attack on the Senate website and called for an immediate investigation to identify and hold those responsible accountable. According to Gatchalian, the incident is part of series of security threats facing the Senate, prompting the implementation of a work from home arrangement for some employees while inspections and precautionary measures are being carried out. So this cannot be treated as an isolated incident, sabi po ni Gatchalian. Pag-atake sa aming mga sistema, gaya ng iba pang banta na kinakaharap natin ngayon ay krimen at lahat ng kriminal dapat managot sa batas. Correct. While authorities reported that the incident involved on the website defacement and that no sensitive data was compromised, Gatchalian stressed that it remains a serious violation that must be addressed with the full force of the law. May mga pinupunduhan sila at malamang mga kababayan ang gumawa nito hindi local kundi may nag-sponsor na foreign entity. Itong cyber attack na to, mga kababayan, alam na ninyo, itong sanction kay Defense Secretary Teodoro, yung kaalyado nila, mga kababayan, kasi ang gusto nitong bansang ito, isang leader, mga kababayan, na puppet nila. Another term nun na nakalimutan ko. Sinanction po si Defense Secretary Teodoro ng China. Na-sanction Teodoro family, bars, entry and business ties. Patuloy kasing nakikipaglaban para sa ating territory, sovereignty itong si Defense Secretary Teodoro. Lalo't may nakitang floating structure. Ang gustong mangyari ng China, mga kababayan, huwag lang tayong iimik. Doon sa Baho di Masinloc, itong ginagawa nila. Yan may floating structure na naman na nilagay sila. Tapos, sinasabi ng China na nagsasagawa daw sila ng research. Ba't sila nagsasagawa ng research sa Philippine waters? Namang ito na din ang kanilang intensyon. Dahil laging nagpo-protest si Defense Secretary Gilbert Teodoro, dineclare nila ngayon ito, sinanksyon, China sanctions Teodoro family, bars, entry, and business ties. Ibigay ko sa inyo muna yung balita. China on Thursday imposed sanctions on Defense Secretary Gilbert Teodoro and his immediate family, barring them from entering mainland China, Hong Kong, and Macau, and prohibiting Chinese entities from conducting business with them. A statement, China's foreign ministry accused Teodoro of having made irresponsible remarks on China that undermines China's legitimate interest in sabotages China-Philippine relations. Anong sinasabotay? Kayo ang nagsasabotay ng relasyon. Napakalinaw. Anong intensyon ninyo? Bakit kayo nagre-research dyan? Hindi ninyo lugar para mag-research.
Mag-research kayo sa pamamahay ninyo. You know, it was revealed by the National Task Force for the West Philippine Sea in a press conference in Manila on Wednesday, June 10, as it detailed how aerial patrol satellite imagery in maritime domain awareness operations uncovered the platform and other structures in the disputed zone. Government monitoring assets have confirmed the presence of a floating structure within Bajo de Masinloc. Sabi po ni National Security Council, Assistant Director General Cornelio Valencia Jr., co-chair ng NTF WPS Information Working Group, said during the meeting, relevant agencies continue to gather and validate information regarding its nature, purpose, and activities associated with it. At this stage, I wish to emphasize that monitoring and assessment efforts remain ongoing. Tapos, sabi ng China, research vessel man sa naanaya lang. Yan. Research. Ito yung tanong natin sa mga Chinese. Kami pumasok ng paalam halimbawa sa inyong lugar. Chinese waters. Tapos magsasagawa kami ng research. Anong gagawin ninyo? The discovery began with satellite imagery reviewed by the authorities according to the Philippine Coast Guard. Spokesperson for WPS Rear Admiral J. Tariela. He said commercial satellites images taken on May 20 showed no man-made structure at the entrance of Bajo de Masinloc, a traditional fishing ground located about 119 nautical miles from Palawig, Zambales. The shoal lies well within the country's 200 nautical miles exclusive economic zone in about 500 nautical miles from Hainan, China's southernmost province. So nasa exclusive, pag sinabing exclusive economic zone, tayong may karapatan. Exclusive nga. The following day, May 20, the PCG documented the presence of 2 Chinese research vessels. Nagre-research po sa hindi nila lugar. Iyon ang ginagawa nilang dahilan. Nagre-research lang anya kami. What? Ba't kayo nagre-research sa hindi ninyo lugar? Ministry added that organizations and individuals in China would not be allowed to engage in any transaction, cooperation, or other activities with Chudoro and his family. Kita ninyo ang ginagawa nila? Ito, California Mayor charged. Well, California Mayor. A former mayor of California City has been charged with acting as an illegal agent of the Chinese government, US authorities said. Kita ninyo? Kasi nga, Chinese siya. Chinese blood. So, lesson ito, mga kababayan sa atin, na dapat, kung maglalagay ka ng isang leader mo, dapat, Pilipinas ito, Pilipino. Kaya tama yon si Alice Goo, kita ninyo, naging mayor, buti na lang na-discover. A woman who served as mayor of California City has been charged with acting as an illegal agent of Chinese government, the Department of Justice said Monday. Eileen Wang, 58, the mayor of Arcadia, a city just north of Los Angeles, with a population of about 50,000, has agreed to plead guilty to felony charge, the department said in a statement. Wang resigned from her post as mayor on Monday last month, according to the Arcadia City Council's website. Naging mayor siya. Acting as an illegal agent of a foreign government carries a maximum term of 10 years in prison in the United States. The Justice Department said Wang, in an accomplice Yao Ning, promoted pro-Chinese propaganda through a website
they operated called US News Center serving the local Chinese American community. Kita ninyo. Kaya mag-ingat po tayo sa pagpipili ng mga leaders natin, kahit mayor, governor, congressman. Wang Inson received and executed directives from Chinese government officials to post pro-Chinese content on the website itself. Son pleaded guilty in 2025 to acting as an illegal agent of a foreign government and is serving a 4-year prison sentence. President Donald Trump is scheduled to visit Beijing this week and meet with Chinese counterpart niya. Wala na. Bakit ganon ang tao? Kasi yun ang natura niya. Pag ikaw ay Chinese, ang pagmamahal mo sa China, kahit nasa saan ka man sa mundo, as a Chinese, ang pagmamahal mo siyempre sa China. In like manner tayo na mga Pilipino. Tingnan ninyo, nasaan kayo ngayon na mga Pilipino? Nagtatrabaho kayo sa Amerika, di ba? Yung iba sa inyo nasa Australia ngayon, Hong Kong, Russia, kung saan-saan. O bakit kayo nanonood sa akin? Anyway, bukas naman po tayo. Maraming salamat. God bless you. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.